ng Tags Manhwa, ang inyong bagong kakwentuhan. Malinaw na hindi maintindihan ni Xing Wanhuo ang ugaling ito dahil dapat sana ay ang pinakadakilang karangalan para kay Horeong Yun na maging kahalili ng mismong Heavenly Demon. Gayunpaman, napagtanto ng bayani na ang karangalang ito ang naging pinagmulan ng mga bagong problema. Matapos ang paliwanag na ito, napagtanto ni Xing Wanhuo ang pagiging komplikado ng sitwasyon ng kanyang kasama at hindi alam kung ano ang ipapayo. Si Sabo Xiong ay nasa malalim ding pag-iisip, napagtanto na ang sitwasyon ay komplikado hindi lamang sa katotohanang lumihis siya mula sa pangunahing balangkas ng kwento sa pamamagitan ng paglampas sa Devil's Dungeon, kundi pati na rin sa katotohanang naging kahalili siya ng Heavenly Demon. Ngayon, lalo siyang interesado kung ano ang gagawin ng pangalawang batang master at kung anong mga kahihinatnan ang naghihintay sa kanya kung magpasya siyang parusahan siya sa kanyang pagiging mapusok. Nag-iisip na tumingin ang bayani sa labas ng bintana at kinakabahang bumantong hininga. Napagtanto na ang posibilidad ng paglihis mula sa nakaplanong plano ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, huli na upang baguhin ang anumang bagay. Ang natitira na lamang ay ang magpatuloy sa pagkilos sa ibinigay na kurso. Sa mga kaisipang ito, bumaling siya sa kanyang kasama at hiniling kay Xing Wanhuo na maglakbay upang tumulong sa isang mahalagang bagay, hindi nakakalimutan na paalalahanan siya tungkol sa pangangailangang ipamahagi ang ipinangakong pilak sa mga residente. Matapos malutas ang lahat ng mga isyo kay Xing Wanhuo, ibinaling ng bayani ang kanyang atensyon kay Sabo Xiong. Kalmado niyang iniulat ang pagkumpleto ng pagsasanay ng Archer Riders at ibinahagi na matapos ang konsultasyon sa kalihim na si Jing Merian, may plano siyang simulan ang pagsasanay sa mga mandirigmang ito sa sining ng paghawak ng punyal. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Lei Wong na kung sina Sabo Xiong at Jing Merian, na mga eksperto sa martial arts, ay magsasama-sama, makakalikha sila ng isang ganap na bagong direksyon ng malapitang labanan, na umaangkop sa teknik ng MERM sa mga modernong taktika ng labanan gamit ang kutsilyo. Lubos na nagbigay inspirasyon sa bayani ang ideyang ito, ngunit hiniling niya kay Sabo Xiong na pansamantalang ipagpaliban ang pagsasanay sa malapitang labanan, ipinapaliwanag ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa pagsasanay at mga kasanayan sa kaligtasan. Nang dumating si Xing Wanhuo, ipinaalam niya sa iba pa niyang mga kasamahan na kinakailangan na mag-organisa ng isang pagpupulong sa gabi para sa lahat ng miyembro ng unit. Bukod dito, inutusan niya si Sabo Xiong na dalhin si Mok Danpong. Tumingin si Sabo Xiong sa pinuno ng may pagkamausisa, sinusubukang maunawaan ang kanyang mga plano para sa lalaking ito, ngunit ang bayani, na bahagyang nakangiti, ay nagpahiwatig lamang ng ilang espesyal na plano. Nang dumilim, tinipon ng pinuno ang kalihim, si Mok Danpong, si Sabo Xiong, at ang iba pa sa isang silid upang talakayin ang mga mahahalagang bagay. Labis na nabalisa si Mok Danpong. Wala siyang ganang makipagkita sa mga taong ito at nagtataka kung bakit siya inanyayahan sa pangkalahatang pagtitipon. Dahil sa nararamdamang awkwardness ng sitwasyon, kinabahan siya, ngunit ang bayani, na parang hindi napapansin ang kanyang pananabik, ay ngumiti lamang at inutusan ang mga lingkod na dalhin ang kanyang inihanda ng maaga. Hindi nagtagal, bumukas ang mga pinto at ilang tao na may malaking pagsisikap ang nagdala ng isang malaking dibdib na halos hindi rin kayang buhatin ni Heok-reong Yun mismo. Nang ibinaba ang dibdib sa lupa, ang mausisang kalihim ang unang lumapit dito, nasasabik na nagtatanong sa Ginoo tungkol sa mga nilalaman. Sa halip na mahabang paliwanag, binuksan lamang ng bayani ang takip, na nagpapakita ng mga katanji tanging kagamitan na nakuha mula sa dungeon, na namumukod tangi sa espesyal na biyaya at pambihirang kinang. Sa kalmadong tono, ipinaliwanag niya na ang armas na ito, sa kabila ng hitsura nito, ay may napaka-espesyal na mga katangian at inanyayahan ang kanyang mga kasama na piliin ang kanilang gusto at balak niyang itapon ang iba pa. Sina Xing Wanhuo at Sabo Xiong ay nagsimulang suriin ang mga nilalaman ng dibdib ng may halatang kasiyahan, pumipili ng angkop na armas para sa kanilang sarili, habang hindi makapaniwala ang kalihim na talagang handa si Heok-reong Yun na ihiwalay ang gayong mahalagang arsenal. Nakangiting ipinaliwanag ng bayani na alam niya ang halaga ng mga armas ngunit itinuturing ang mga talento ng kanyang mga tao na hindi masusukat ang kahalagahan.
Gayunpaman, ang kanyang tunay na mga iniisip ay medyo naiiba. Agad na yumukod ang mga katulong sa harap ng amo, nagpapahayag ng malalim na pasasalamat para sa gayong mapagbigay na regalo, pagkatapos nito ay pumili ang bawat isa ng armas na gusto nila. Si Xing Wanhuo ang unang nagdesisyon, kumukuha ng espada na mayaman na pinalamutian ng ginto at mga mahalagang bato, na sa kabila ng daan-daang taon ng pag-iimbak, ay mukhang bago at nanatili ang talas nito. Sumunod na pumili si Sabusong ng isang eleganteng bow, na ang hitsura ay hindi may pagkakamali na nagpapahiwatig ng gawa ng pinakamahusay na manggagawa ng kanyang panahon. Mas hindi tiwala sa kanyang pinili si Jing Merian, na nasa sabik na tumingin sa mga sinaunang armas ngunit hindi makahanap ng anumang angkop. Napagtanto na ang edad ng kalihim ay hindi na nakakatulong sa mga aktibong labanan, inalok siya ng bayani ng isang maliit. Sa unang tingin ay hindi kapansin-pansin na singsing na puno ng napakalaking kapangyarihan. Iniaabot ang Dark Dragon Ring sa kalihim, ipinaliwanag ng bayani na mayroon itong parehong epekto ng Blood Dragon Pearl. Napagtanto ang halaga ng regalo, nahiya ang kalihim sa pagiging mapagbigay ng Ginoo. Sa katotohanan, nag-iisip lamang ng praktikal ang bayani, napagtanto na hindi niya maaaring hayaan ang kanyang pinakamahusay na taktika na maging mahina sa pagkalason. Sa wakas, lumapit si Mok Danpong sa dibdib, malinaw na hindi makapagdesisyon, hindi maintindihan kung angkop ba para sa kanya na tanggapin ang gayong mapagbigay na regalo. Sa kabutihang palad, ang bayani na dumating sa tamang oras ay agad na nagpawi ng mga pagdududa ni Mok Danpong, na nagpapaliwanag na ang mga armas ay hindi inilaan para sa kanya dito at bahagyang ngumiti. Nagtanong si Mok Danpong tungkol sa dahilan ng kanyang imbitasyon, kung saan ipinaliwanag ni Hok Reongyo na mayroon siyang espesyal na gawain na ibenta ang natitirang mga artifact ng Heavenly Demon sa isang disenteng presyo, dahil sa malalim na kaalaman ng kanyang pamilya sa mga armas. Nag-alinlangan si Mok Danpong na gustong linawin ang laki ng gantimpala, ngunit ang bayani, na nakangiti, ay hiniling sa kanyang matandang kakilala na itapon ang mga hindi kinakailangang seremonya at kumpletuhin lamang ang order, na nagbebenta ng maraming artifact hanggat maaari. Kinabukasan, si Heok Reongyun ay naglalakad ng nag-iisip sa kanyang ari-arian, iniisip kung paano magiging tagapagmana ng Heavenly Demon ang kanyang nakababatang kapatid pagkatapos niyang lampasan ang Devilish Dungeon. Biglang pagpasok sa isa sa mga silid, natagpuan niya si Hurong An na nakayuko, na masayang bumati sa kanyang mahal na kapatid na babae. Gayunpaman, galit ang babae na naglakas loob muling lumitaw ang kanyang nakababatang kapatid ng walang imbitasyon. Sa halip na mga paliwanag at mga katwiran, kalmadong iniabot ng bayani sa kanya ang isang maliit na metal na may simbolo na pamilyar na kay Heok Reongyun, ang seal ng Rao Clan. Nagulat siya na nagawang makuha ni Heok Reongyun ang kanilang suporta, kahit na kamakailan lamang siya bumalik mula sa kanyang paglalakbay. Ang bayani, na may kumpiyansa na nakatingin sa mga mata ng kanyang kapatid na babae, ay nagpaalala sa kanya na lagi niyang tinutupad ang kanyang salita, tulad ng ipinangako niyang ibigay sa kanya ang sagot bago siya magsalita. Sinisi ng babae ang kanyang sarili sa pagdududa sa lalaking ito, kahit na ang kanyang mga salita ay palaging nagiging totoo. Una, nagpasya siyang alamin kung paano niya nakuha ang pagkilala mula sa Rao Clan, na hindi madaling gawain. Nahiya ang bayani sa tanong na ito. Sa katunayan, naging mas mahirap na makipagkasundo sa angkan. Ang pinuno ng angkan ay ganap na walang pakialam sa katotohanang si Hak Reongyun ang naging kahalili ng Heavenly Demon at ang pagkilala ay nakamit lamang salamat sa mga mamahaling regalo, na ang halaga ay maihahambing sa presyo ng maalamat na guwantes ng Armless Dragon. Gayunpaman, sa halip na aminin ito, hiniling niya kay Heok Reongyun na huwag mag-alala, na nagpapakita na nauunawaan niya ang mga dahilan ng kanyang mga pagdududa at tiniyak na nagsusumikap siya para sa isang alyansa sa kanya at hindi sa Chano Clan, kung saan siya nanggaling. Hindi komportable na nakatingin sa mga mata ng kanyang kapatid na lalaki, na madaling nahulaan ang kanyang mga takot. Napansin ni Heok Reongyun sa kanyang sarili na ang gayong walang galang na pag-uugali ay lubos na nagpapaalala sa kanyang pangalawang kapatid na si Heok Rangjin, ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ang kaisipang ito ng malakas.
Sa halip, tumingin siya ng mahigpit kay Heak-reong Yung-won at nilinaw na tinanggap niya ang kanyang panukala na bumuo ng isang alyansa. Ang labis na natutuwang bayani ay agad na yumukod ng malalim sa kanyang kapatid na babae, na nagpapahayag na aasa siya sa kanyang suporta. Kasabay nito, si Heak Rangjin ay nasa kanyang silid, nalaman na ang alyansa ng kanyang kapatid na babae kay Heak-reong Yon. Sa ilang kadahilanan, ang balitang ito ay nagdulot lamang ng ngiti sa kanyang mga labi. Naunawaan niya na si Hwaraeong Yon ay nagsisimulang mas seryosong makipaglaban para sa kapangyarihan. Bagaman ang kanyang galit ay hindi lumalabas sa panlabas, nagsimulang lumabas ang malakas na espiritual na enerhiya mula sa ilalim ng kanyang mga kamay at kailangan niyang magsikap upang kumalma. Pagkatapos ay awkward siyang tumingala sa kanyang katawan at kinakabahang tumawa, iniisip kung gaano magagalit ang pinuno sa kanyang pagkabigo. Kasabay nito, isang binatang nakasuot ng maruruming damit at may hawak na lumang sandata ang lumitaw sa dalasdis ng isa sa mga kuweba. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nilayan niya ang sikat ng araw kaya napapikit siya dahil sa hindi karaniwang liwanag na sumasakit sa kanyang mga mata. Siya ang pangunahing tauhan ng nobela na nagngangalang Tamuok Kwon, na nagpas siyang magpatuloy upang maunawaan kung ano na ang nangyayari sa nagbagong mundo. 2 araw na ang nakalipas mula noong sandaling iyon, at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng bida na makalabas ng kagubatan sa lalong madaling panahon, patuloy siyang nagpalabay-laboy, nawawala ang lahat ng ideya ng tamang direksyon. Biglang nakarinig ng ingay ng tao sa malapit, agad siyang tumakbo patungo sa mga tunog, umaasang malalaman ang daan palabas ng kagubatan kung saan pagod na siyang magpalabay-laboy ng walang patutunguhan. Ang ingay na nakaakit sa atensyon ng bida ay dulot ng pag-atake ng mga bandido sa isang grupo ng mga negosyante na payapang naglalakbay sa kanilang daan. Walang sino man ang nakaramdam ng panganib ng biglang natamba ang isa sa mga bandido. Ang bida, na nakakuha ng sapat na bilis, ay hindi nakapagpreno at bumangga diretso sa kanya. Pagkatapos ng banggaan, tumayo siya na parang walang nangyari at humingi ng tawad sa lalaki dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang huminto, bagamat sa kanyang isipan ay galit siya dahil nakaharang ito sa kanyang daan. Labis na nagalit ang mga bandido sa gayong kawalang hiyaan at hiniling nilang magpakilala ang estranghero. Sa halip, tapat niyang inamin na siya ay nawawala at, itinuro ang kanyang tiyan, ipinaliwanag na ilang araw na siyang hindi kumakain, nagtatanong kung mayroon silang pagkain. Ang gayong kawalang hiyaan ay lubos na nagpagalit sa mga bandido, at itinaas nila ang kanilang mga sandata, nagpas siyang parusahan ng kamatayan ang walang takot na binata dahil sa kawalang galang. Gayunpaman, baliwala ito sa pangunahing tauhan ng kwento. Mabilis niyang nailegan ang atake at nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa tiyan ng umaatake. Bumagsak ito sa paanan ni Tok Kwon, nawalan ng malay dahil ang lakas ng suntok ay lumampas sa lahat ng kakayahan ng tao. Tila hindi man lamang nabahala ang pangunahing tauhan dito. Tanging hindi nasisiyahan siyang tumingin sa walang buhay na katawan, galit sa tangkang patayin siya dahil lamang sa paghingi ng pagkain. Pagtingin sa paligid, napansin niya ang isang grupo ng mga taong naging biktima ng mga bandido at nagpas siyang dahil naroon na siya, hindi niya maaaring palampasin ang sitwasyon ng hindi tumutulong. Isa sa mga negosyante, na nakakita ng pagkakataon para sa kaligtasan sa binata, ay nagsimulang magmakaawa ng tulong, nangangako ng isang malaking gantimpala. Natanto ni Tok Kwon na ito ay isang magandang pagkakataon dahil gusto rin niyang harapin ang mga bandido, humiling lamang siya na huwag kalimutan ang pangako at pakainin ng maayos ang kanyang tagapagligtas. Sa sandaling iyon, isang armadong grupo ng mga bandido ang sumugod kay Tok Kwon na may balak na patayin siya, ngunit hindi siya nagmadaling tumakbo o umatake. Sa halip, nanatili siyang nakatayo at nagsimulang pagtuunan ang enerhiya na nagngangalit sa kapangyarihan ng sinaunang dragon. Ang natitira na lamang sa lalaki ay bunutin ang kanyang espada sa tamang oras, pagkatapos nito, sa ilang magagaan na galaw, agad niyang tinalo ang isang buong grupo ng mga kalaban na agad na bumagsak sa lupa. Ang negosyanteng nanunood sa nangyayari ay hindi makapaniwala na nagawa ng binata na talunin ang lahat ng mga bandido ng ganoon kadali gamit lamang ang isang suntok. Gayunpaman,
hindi inaasahan, sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, ang bida ay lumuhad at hinawakan ang kanyang tiyan, sinusubukang maibsan ang sakit. Akala ng negosyante ay nasugatan ang kanyang tagapagligtas, ngunit inamin ni Timo Kwon na gutom lamang siya at matagal na siyang hindi kumakain. Pagkatapos ng pag-amin na ito, agad na binigyan ng pagkain ang lalaki, na sakam niyang sinimulang lamunin, sinusubukang busyugan ang kanyang pagod na katawan. Pinagmamasdan siya, napagpasyahan ng negosyante na ang maruruming damit at kakaibang martial arts para sa kanyang murang edad ay malinaw na nagpapahiwatig na si Tok Kwon ay isang dalubhasang bumaba mula sa kabundukan pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral ng martial arts. Awkward na nagpakilala si Gongsan at nagtanong kung saan pupunta ang lalaki sa kagubatan. Si Tamu Kwon, na masigasig pa ring kumakain, ay sumagot na patungo siya sa Merem Alliance sa hub, malungkot na idinagdag na siya ay nawawala. Sa kabutihang palad para kay Tamu Kwon, sina Gangsunan at ang kanyang grupo ay patungo rin doon, kaya masaya niyang inanyayahan ang bida na sumama sa kanila, nangangakong magbibigay ng parehong tuluyan at pagkain. Malinaw na walang dahilan ang lalaki para tumanggi, kaya masaya siyang ngumiti, nagpasalamat sa lalaki para sa mapagbigay na alok, at agad na sumang-ayon. Hindi nagtagal, sa kanilang magkasamang paglalakbay, nalaman ni Gongsun San na halos 30 taong gulang na ang pangunahing tauhan. Si Gongsun San mismo, sa kabila ng kanyang hitsura, ay kasing edad niya, kaya nagpasya silang alisin ang formalidad sa kanilang komunikasyon. Ito ang unang pagkikita sa pagitan ni Tok Kay Kwon, ang pangunahing tauhan ng nobela, at ni Gongsun Son, isang negosyanteng nakatakdang maging pinuno ng pinakamahuhusay na negosyante ng Central Plains mula sa Maple Forest Group of Merchants. Kasabay nito, sa teritoryo ng kanyang ari-arian, pinahanay ng bida ang lahat ng mga mandirigma na nakatapos na ng pagsasanay upang sumali sa kanyang unit. Maingat na tumitingin sa paligid ng pormasayon, nag-aalala siya sa loob-loob. Natatanto na ngayon ang unang opisyal na araw ng pagsisimula ng Black Lion Unit, pati na rin ang araw ng kanyang opisyal na pagkilala bilang pinuno. Biglang naantala ang mga iniisip ng bida sa pagdating ni Haek Reong Yunul, na sinamahan ng kanyang mga tauhan, na nagpas siyang makipag-usap sa kanyang kapatid. Agad niyang naunawaan ang tunay na dahilan ng kanyang imbitasyon sa inaugurasyon ng kanyang personal na squad. Gusto ni Haek Reong Yun na malaman ng pangalawang batang master ang tungkol sa kanilang alyansa, bagamat ito ay nagdulot ng kanyang pag-aalala. Naunawaan ng bida ng perpekto na ang kanilang alyansa ay malalaman din sa kalaunan. Bukod dito, nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang mahikayat ang mga hindi pa nakapagdedesisyon kung kanino maglilingkod. Nauunawaan ni Haek Reong Yun ang plano ng kanyang kapatid, gayunpaman ay nasa sabik siyang nagbabala sa kanya tungkol sa kakaibang katangian ni Haek Rangjin. Natanto ito ng bida ng hindi mas masahol pa sa kanyang kapatid, tanging awkward niyang nabanggit na isinaalang-alang na niya ang lahat ng nauugnay na panganib, ngunit hindi inaasahan ng lahat, ang unang master na si Haek Ranggam ay lumitaw kasama ang kanyang mga tauhan, na ikinagulat ang nakababatang kapatid. Kapwa sila nakaramdam ng biglaang tensyon, malinaw na hindi inaasahang makita ang unang Ginoo dito. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang pagkamuhi si Haek Ranggam, mainit niyang niyakap ang kanyang nakababatang kapatid, inamin na hindi siya makapaniwala na ito ang naging kahalili ng makalangit na demonyo, at nagpahayag ng kagalakan sa kung gaano lumaki si Haek Reong Yun kamakailan. Ang bida, na nagulat sa gayong mainit na pagtanggap, ay mahinhin lamang. Na pinagtawanan ng mga sinabi ng kanyang kapatid, na sinasabing malinaw na hindi pa niya nararating ang antas nito. Sa katunayan, lubos na nauunawaan ng lahat na ang nakatatandang kapatid ay narito upang pigilan ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Habang nagpapalitan ng biro at tawanan ang magkapatid, hindi nila namalayan ang paglapit ng isang mas nakakatakot na kaaway. Biglang lumapit si Haek Rangjin kay Haek Reong Yun, at ang kanyang paghawak lamang sa balikat ng kanyang nakababatang kapatid ay nagdulot ng malamig na pawis sa buong katawan nito. Kapansin-pansin na walang sinuman maliban sa bida ang tila nakakaranas ng gayong mga sensasyon, kaya lahat ay nginitian lamang si Hu Reangjin,
na nagpasya ring tingnan ang kanyang nakababatang kapatid. Ang bida, na pinipilit ang kanyang sarili, ay lumingon upang tingnan ang mukha ni Hye Krangjin habang binabati siya nito sa ngalan ng miyembro ng banal na kulto at nakatatandang kapatid, na nagpapahayag ng pagmamalaki sa tagumpay ni Hye Kreong-yun sa pagbubukas ng kanyang sariling dibisyon. Sa kabila ng katotohanang nagawa niyang makuha ang respeto ni Hye Krangjin, hindi interesado ang bida sa kanyang mga salita. May takot siyang tumingin sa karibal ng pangunahing tauhan ng nobela, ang pangalawang batang master, na natanto ang napakalaking pagkakaiba sa kanilang antas ng kapangyarihan, malinaw na natanto na anuman ang kanyang pagsisikap, hindi niya kailanman matatalo ang lalaking ito. Yumuko ang bida sa takot, nagpapasalamat sa kanyang nakatatandang kapatid sa pagbisita, sinubukan niyang lumikha ng anyo ng taos-pusong kagalakan mula sa pagpupulong. Ngumiti lamang si Hye Krangjin at iminungkahi na lumipat ang bida sa isang mas liblib na lugar upang mag-usap. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang bida. Malinaw niyang alam na gaano man siya kahirap magsikap, si Hye Krangjin ang mananatiling tanging hindi kailanman malalampasan ni Hye Kreong-yun. Kung ang tanging layunin niya ay hindi ang mabuhay sa digmaan laban sa bida na si Timo K. Kwang at bumalik sa kanyang mundo, susundin niya ang pangalawang batang master, ngunit ngayon wala siyang pagpipilian. Naunawaan niya na balang araw ay hindi may iwasang magkasalungat ang kanilang mga interes. Samantala, nakahinga siya ng maluwag, iniisip kung gaano kahaba ang kanyang daan pabalik sa bahay. Habang ang lahat ng mahahalagang tao ay nagtipon sa loob ng mansyon, nagsalita si Xing Wan, na nag-aanunsyo na pagkatapos makumpleto ang seremonya ng inaugurasyon ng Black Lion Squad, maaari na silang magpatuloy sa matagal nang hinihintay na subasta ng mga sandata ng makalangit na demonyo. Pagkatapos ng mga salitang ito, agad na nagsimulang magbulungan ng karamihan, natatanto na ang pagkakataong makakuha ng isa sa mga sandata ng makalangit na demonyo ay minsan lamang sa isang buhay. Sabik na nagtataka ang mga bisita tungkol sa paparating na mga presyo para sa mga artifact. Tinitingnan ng mga mukha ng mga naruroon na puno ng iba't ibang emosyon, nasyahang napansin ni Xing Wan H na nagawa nilang magbigay ng tamang impresyon at sumulyap kay Hye Kreong-yun upang makita ang kanyang reaksyon. Labis din siyang natuwa, bagamat hindi nagulat, dahil ang subasta ng mga sandata ng makalangit na demonyo ay hindi may iwasang magdulot ng gayong kaguluhan sa mga miyembro ng banal na kulto. Sa kanilang lugar, si Xing Wan, na masidiring magnanais na makakuha ng gayong mga relikya, sa wakas ay dumating ang oras para sa pagtatanghal ng unang lote, ang kwadradong halberd ng makalangit na demonyo, na naghudyat sa simula ng subasta. Si Jing Mer-ian ang nangasiwa sa pagtatanghal nito, na nagtakda ng panimulang presyo na 1,000 taels ng pilak. Sa sandaling ay anunsyo ang presyo, nagising ang mga mamimili, natatanto na mayroon silang tunay na pagkakataon na makakuha ng gayong mahalagang artifact. Kalmadong pinanood ng bida ang pag-usad ng subasta, nagagalak kung gaano kahusay na pinangunahan ng sekretarya ang subasta. Mentally pa nga niyang ipinangako na bibigyan si Jing Mer-ian ng bonus para sa propesyonal na paghawak sa bagay na ito. Habang nag-iisip ang bida, bumuhos ang mga bid mula sa mga gustong bumili ng sandata, na lumampas na sa 100,000 silver taels. Malinaw na masaya ang parehong sekretarya at si Hye Kreong-yun, lahat ay ayon sa plano. Nang umabot sa pinakamataas na presyo, nagbabala si Xingan H na kung walang sino mang hihigit sa kasalukuyang bid, mapupunta ang halberd kay elderly ng pamilyang Mahan. Sa huli, ito ang nangyari. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang turno ng huling exhibit. Binuksan ni Jingan ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang eleganteng pulse heiress. Ang pinakahuling artifact na ipinakita sa subasta ay hindi gaanong karapat-dapat sa atensyon ng mamimili. Maingat na hawak ng elder ang pulse heiress at ipinaliwanag na ito ay pag-aari ng isang makalangit na demonyo at nararapat sa espesyal na atensyon mula sa magiging may-ari nito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, lumiwanag ang mga mukha ng mamimili sa Pononibik, lahat ay gustong makakuha ng gayong alahas, lalo na kung isa sa alang-alang ang inaasahang katanggap-tanggap na presyo. Gayunpaman, may bahagyang awkward at kahit hindi tiyak na ekspresyon sa kanyang mukha.
inanunsyo ng sekretarya ang panimulang presyo na ₱250,000,000. Pinanood ng bida ang pagbaluktot ng mga mukha ng potensyal na mamimili sa pagkabigla. Naunawaan niya ang dahilan ng kanilang reaksyon. Ang ₱250,000,000 ng pilak ay katumbas ng halos ₱1,000,000 South Korean won. Bagamat inaasahan niyang tataas pa ang halagang ito, laking gulat niya nang magsimulang magduda ang mga kalahok. Itinuturing na hindi makatwiran ang pagbibigay ng gayong kalaking halaga para sa isang simpleng palamuti. Hindi inaasahan ng lahat, itinaas ng pangalawang batang master ang kanyang kamay at buong tapang na idineklara ang kanyang pagnanais na bumili ng Pulse Heiress sa halagang ₱5,000,000, na nagdulot ng hindi mailarawang pagkabigla sa mga nakapaligid sa kanya. Bagamat naunawaan ng sekretarya na malamang na hindi natataas pa ang presyo, pormal pa rin siyang nagtanong tungkol sa iba pang mga alok. Nang walang sumunod, ipinahayag ng pagod ng si Shingan, sa buong lakas niya, ang nanalo, binabati ang bumili ng Divine Demon Bracelet na si Hye Krangjin. Tumayo si Hye Krangjin mula sa kanyang upuan sa malakas na palakpakan ng mga naruroon. Lubos na naguluhan ng bida, hindi niya maintindihan kung bakit nagpasya si Hye Krangjin na bilhin ang relikya ng makalangit na demonyo sa gayong kahangahangang halaga dahil tila isa lamang itong palamuti. Gayunpaman, sa sandaling nasa kamay na ng pangalawang batang master ang Pulse Heiress, may kakaibang nagsimulang mangyari. Alloy ang madilim na enerhiya sa kanyang mga kamay, pagkatapos nito ay tuluyang nawala ang Pulse Heiress. Sa halip, isang sandatang kahanga-hanga sa talim ang lumitaw sa kamay ni Hye Krangjin. Bumulala sa pagkamangha ang karamihan, malinaw na hindi inaasahang ang isang ordinaryong Pulse Heiress ay maaaring maging isang espada. Gulat na gulat si Lei Won, hindi niya maintindihan kung paano niya pinalampas ang katangiang ito nang suriin ang Pulse Heiress. Pagkatapos ng lahat, nang isuot niya ito, walang ganoong bagay ang nangyari. Ngayon ay natanto niya na ang ₱5,000,000 ay napakaliit na halaga para sa gayong kakaibang artifact. Tiningnan ng pangalawang ginoo ang hindi inaasahang pag-aari ng may halatang kasiyahan. Bagamat tapat niyang inamin kay Hye Krangjin na hindi niya alam ang tunay na halaga ng Pulse Heiress at binili lamang niya ito dahil nagustuhan niya ito nang hindi man lang nalalaman ang tunay nitong kalikasan. Nang gustong itago ni Hye Krangjin ang sandata, itinuon niya ang kanyang panloob na enerhiya, pagkatapos nito ay agad na tumugon ang Pulse Heiress at muling lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos tanggalin ito, awkward na iniabot ng pangalawang batang master ang Pulse Heiress kay Hye Krangjin, awkward na inamin na hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na karapat-dapat sa gayong kakaibang bagay dahil sa kanyang unang kamangmangan sa tunay nitong halaga. Gayunpaman, natanto ng bida na ang pagtanggi sa Pulse Heiress ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali, kaya magalang siyang yumuko at sinabi na kinilala na ng banal ang tunay nitong may-ari sa katauhan ni Hye Krangjin. Natanto ang kawalan ng saysay ng pagtatalo, sumang-ayon si Hye Krangjin sa kanyang nakababatang kapatid at same time na nangakong magiging karapat-dapat na kahalili ng mga orihinal na may-ari ng makapangyarihang sandatang ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang karamihan ay bumulala sa mas masidhing kagalakan, pinupuri ang pangalawang batang master at ipinapahayag siyang tunay na tagapagmana ng makalangit na demonyo. Para sa bida, ito ay nagdulot pa ng kaunting ginhawa. Ngayong ang atensyon ng publiko ay ganap na nakatuon sa kanyang nakatatandang kapatid, maaari na siyang kalmadong maghanda para sa susunod na yugto ng kanyang plano, lalo na kung isa sa alang-alang na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Kasabay nito, hindi kilalang mga mandirigma, na nakapasok sa kuweba kung saan natagpuan ang pangunahing tauhan, ay nakakita lamang ng mga bakas na nagpapahiwatig ng kamakailang pag-alis ng isang tao. Natanto ng kanilang pinuno na huli na nga sila, bagamat siya ang inatas ang agad na iulat ang sinumang umaalis sa pagkakahiwalay. Ayaw mag-aksaya ng isang minuto, nagpasya siyang agad na pumunta sa master upang balaan ang pangunahing grupo. Samantala, sina Xingwan, Hu Sebang, at Jing Moran ay nagtipon sa silid ng negosasyon upang ibuod ang mga resulta ng subasta. Si Shingan, na malinaw na nadismaya sa mga kumalat na tsismis na ang pangalawang batang master ang tunay na tagapagmana ng makalangit na demonyo, ay nahiya si Jing Merian.
Itinuturing itong kanyang kasalanan dahil hindi niya maingat na nasuri ang Pulse Heiress at nabigong ibunyag ang tunay nitong kalikasan. Biglang pumasok ang bida sa silid, dala ang isang kahangahangang bunten ng mga libro at balumbon, sinusubukang huwag itong mahulog. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Ang unang tumugon ay si Xing Wanhu, na agad na kumuha ng ilang libro at inilagay ang mga ito sa mesa, maus-isahang nagtanong tungkol sa kanilang nilalaman. Pagkatapos ay awkward siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang kaibigan pagkatapos ng sitwasyon sa Pulse Heiress. Nakangiti at kinakamot ang likod ng kanyang ulo, inamin ng bida na hindi niya kailangan ng Pulse Heiress. Kung alam niya ang nakatagong kakayahan ng artifact, ibinenta na lamang niya ito sa mas mataas na presyo. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Xing Wanhu, Sabu Xiong, at ng sekretarya dahil inaasahan nilang, alam ang tunay na kapangyarihan ng Pulse Heiress, tiyak na itatago ito ng bida para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na sinubukan na niyang isuot ang Pulse Heiress at naunawaan na ang artifact ay tumutugon sa panloob na enerhiya ng nagsusuot at aktibo lamang sa antas ng lakas na maihahambing sa lakas ng pangalawang batang master o mas mataas pa. Sa kabila ng mga paliwanag, malinaw na nalungkot ang mga kasamahan, naniniwalang dapat na nasaktan si He Creong-yun sa pagkatanto sa kakulangan ng kanyang sariling lakas. Sa katunayan, mas nag-aalala ang bida kung paano niya haharapin ang pangunahing tauhan sa anyo ni He Creong-yun. Kaya naman dinala niya ang lahat ng mga librong ito para sa maingat na paghahanda. Biglang, sa gitna ng mga balumbon, natuklasan ang isang mahalagang mensahe mula sa isang grupo ng mga taksil na Dai. Nang buksan ng bida ang balumbon, nabaluktot ang kanyang mukha sa takot at nanindig ang kanyang mga balahibo. Inihayag ng mensahe ang paglitaw ng isang taong umalis sa kuweba. Hindi makapaniwala ang natakot na si He Krang na ang pangunahing tauhang si Tamuok Kei Kwang, na dapat sana ay lalabas pagkatapos ng 2 taon ng pagsasanay, ay lumitaw ng mas maaga sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring hindi bababa sa 6 na buwan bago ang Heavenly Demon Festival. Nahulog ang balumbon mula sa nanginginig niyang mga kamay nang matanto niya na tila ang kanyang mga aksyon ang nagkaroon ng gayong malalim na epekto sa mga pangyayari sa nobela. Sinabunutan ang kanyang buhok sa galit at kawalan ng pag-asa, natanto ni Le Sewan na kailangan niyang agad na mag-isip ng paraan upang maantala ang kanyang hindi maiiwasang kamatayan sa kamay ni Tok Kwon. Pinilit ni Lei Wan ang kanyang sarili na kumalma, natatanto na hindi siya ang parehong He Creong-yun mula sa nobela, na nangangahulugang tiyak na maaaring magbago ang balangkas pabor sa kanya. Kasabay nito, hinahabol ng pangunahing tauhan ng nobela ang mga bandido na hindi maintindihan kung sino ang mahiwagang humahabol at kung bakit niya ipinagpatuloy ang paghabol ng buong pagpupursigi. Sumulong ang mga pangyayari 2 oras ang nakalipas nang matuklasan ng mga bandido ang batang babae at nagalak sa tagumpay ng kanilang plano. Nagawa nilang patulugin siya gamit ang pamputulog, bagamat kinailangan nilang doblehin ang dosis dahil sa kanyang mataas na antas ng kasanayan. Nang akmang pagsasamantalahanan nila ang sitwasyon, biglang lumitaw si Tu Kei Kwang, determinadong alamin kung ano ang ginagawa ng mga kaina-hinalang individual na malinaw na may masamang balak. Itinuring ng mga bandido ang biglaang lumitaw na lalaki bilang isang mayabang na payaso at nagpasyang turuan siya ng leksyon at kitilin ang kanyang buhay dahil sa pakikialam sa kanilang mga gawain. Ang bida, na naihanda na ang kanyang espada, ay ninas na ang lahat ng mga bandido ay kumilos ayon sa parehong senaryo na parang nag-aaral sila sa parehong paaralan ng mga kontrabida. Sa isang kidlat na atake, iniwan niya ang kanyang mga kalaban na walang armas. Ang kanyang mahusay na paggamit ng espada ay nagawang putulin lamang ang mga talam ng kanilang mga armas. Tumingin ang mga bandido sa kaaway ng may takot, hindi makapaniwalang mayroong isang taong may gayong hindi kapani-paniwalang lakas. Bago harapin sila ng tuluyan, tiningnan ng bida ang kanilang natatakot na mga mukha ng may ngiti at nagtanong tungkol sa paraan upang gisingin ang batang babae. Sa halip na sumagot, nagtinginan lamang ang mga bandido, tahimik na nagkasundong huwag sagutin ang mga tanong ng walang galang na lalaking ito. Mabilis silang naglabas ng mga bote ng pabago-bagong lason at ibinato ang mga ito diretso sa bida, inaasahang agad siyang masasekol.
Tiwala sa nakamamatay na bisa ng kanilang sandata na kayang pumatay ng toro sa isang suntok, hindi na nila sinubukang tumakas. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, sa halip na bumagsak na patay, buong tapang na lumakad si Tamuok Huang patungo sa kanila, kinukuskus lamang ang kanyang ilong dahil sa paminta na idinagdag sa lason na nagdulot ng pagbahing. Sa sandaling iyon, natanto ng mga bandido na ang nasa harapan nila ay isang tunay na martial arts master, hindi tinatablan ng mga lason, at nagsimula silang tumakbo. Bumalik ang mga pangyayari sa kasalukuyang sandali. Pagkatapos ng maikling habulan, huminto ang bida para sa isang mapagpasyang atake na dapat sana ay tumalo sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng pagtama, parehong bumagsak ang mga lalaki na walang buhay sa lupa. Tanging sinabi ng bida ng hindi nasisiyahan na hindi nila dapat siyang galitin habang maganda ang kanyang kalooban. Matapos halugugin ang natalong mga kalaban sa pag-asang makahanap ng paraan upang gisingin ang batang babae mula sa epekto ng pampatulog, natuklasan niya ang isang maliit na ampule. Bumalik sa batang babae, inilapit niya ang ampule sa kanyang ilong, sinusubukang gisingin siya. Sa sandaling iyon, narinig ang nasa sabik na boses ni Gongsun San, na hinahanap ang biglaang nawalang si Tok Quan sa buong panahong ito. Ang hinihingal na si Gongsun San ay nagtanong tungkol sa dahilan ng biglaang pagkawala ng kanyang bagong kasama. Bagamat alam niya ang kakayahan ni Tawan sa pakikipaglaban, pinaalalahanan pa rin niya ito tungkol sa kanyang mahinang oryentasyong pang-espasyo. Biglang naagaw ang kanyang pansin ng isang batang babae na nagsimulang magkamalay at nagawa pang tumayo. Matapos matiyak ang kanyang paggising, tinanong ng bida ang kanyang kalagayan at nagbabala tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa mga lugar na ito. Yumuko ng mababa ang batang babae, nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang tagapagligtas. Sa sandaling iyon, nakilala siya ni Gongsun San bilang ang Divine Moon Goddess Tamut Quan, na hindi pa nakaririnig ng gayong titulo, ay nakatanggap ng paliwanag mula kay Gongsun San. Ito ang parehong maalamat na mandirigma na nagparusa sa mga kontrabida sa gang. Nang malaman ito, labis na natuwa ang bida na makilala siya at masigasig na binati ang batang babae, bagamat mahinhin niyang sinabi na ang kanyang titulo ay labis na pinalaki. Hindi nagtagal, sinubukan niyang magpaalam upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, ngunit laking gulat niya nang harangin ni Tok Quan, na malayo sa likuran, ang kanyang daan sa isang mabilis na galaw. Hindi makapaniwala ang batang babae sa gayong bilis ng paggalaw. Lumalabas na hinarang ni Tamuk Quan si Sil Suan, gustong makipagkilala, at nagpakilala sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanyang pangalan. Ganito naganap ang hindi may iwasang pagkikita ng protagonista at ng pangunahing tauhang babae ng nobela. Hindi nag-aksaya ng oras, idineklara ni Timuk Quan ang kahalagahan ng kanilang pagkikita at nag-alok na magbahagi ng hapunan kasama niya. Interesado sa kakaibang estranghero, pumayag ang batang babae sa kanyang alok. Lumipas ang ilang oras, at si Subong kasama ang kanyang unit ay umalis upang isagawa ang kanilang unang misyong pandigma sa ilalim ng bandila ng itim na leon. Matapos makamit ang isang napakalaking tagumpay, nagpadala siya ng mensahero upang ipaalam sa pinuno ng kanilang squad na balak niyang harapin ang natitirang mga miyembro ng Kalabang squad bago bumalik. Agad na nagtipon ng isang maliit na detachment ng pinakamalakas at pinakatapat na mga mandirigma. Umalis sila upang habulin ang mga nakatakas mula sa larangan ng digmaan. Nang makarating kay Hakan ang balitang ito, labis siyang nagalak sa pag-iisip ni Sabo Zong, na nagpas siyang agad na harapin ang mga natitirang kalaban. Ang pag-alis sa natitirang mga mandirigma ay nangangahulugan ng ganap na pagpapalaya sa kanlurang zone. Lubos na naunawaan ni Shingan H ang dahilan ng kagalakan ng pinuno. Ito ay magiging isang kahangahangang unang tagumpay. Pagdating sa sentral na punong tanggapan ng banal na kulto, labis na nasiyahan ang bida na ang itim na leon na unit, na sa simula ay wala siyang mataas na pag-asa, ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Salamat sa kanilang koordinadong gawain, ang kanyang mga pagkakataong mabuhay ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, naantala ang kanyang mga iniisip sa pagdating ng isang mensahero na nag-aanunsyo ng pagdating ng isang liham mula sa pinuno ng kulto.
Alinsunod sa tradisyon, magalang na lumuhad ang bida at iniabot ang kanyang mga kamay sa balumbon, nagpapahayag ng pasasalamat sa mensahe. Sa kabila ng pagmamasid sa lahat ng pormalidad, labis siyang nakaramdam ng pagod at hindi niya maintindihan ang mga dahilan ng hindi inaasahang liham na ito. Ang tanging gusto niya sa sandaling ito ay kaunting pahinga. Gayunpaman, nang buksan niya ang mensahe, nabaluktot ang kanyang mukha sa takot. Inimbitahan siya sa kastilyo kinabukasan mismo. Naupo ang bida sa kanyang pinagtatrabahuhan hanggang hating gabi, pinahihirapan ng mga iniisip tungkol sa mga dahilan ng gayong biglaang pagtawag. Tila nalaman na ng pinuno ng kulto ang isang bagay tungkol sa kanyang tunay na kalikasan. Naunawaan ng bida na imposibleng payagan ang sinuman, lalo na ang gayong makapangyarihang tao, na maghinala na si Heekreong yun ay sinapian ng ibang espiritu. Maaari nitong sirain ang kanyang buong maingat na binuong plano. Isinasaalang-alang na isang taon lamang pagkatapos ng Heavenly Demon Festival, ang kulto ng demonyo ay makikipagdigma sa alyansa ng Murm. Kritikal na maikli ang oras, kailangan niyang makabalik sa bahay bago magsimula ang mga pangyayaring ito. Dinampot ang kanyang kwaderno na naglalaman ng kanyang plano sa kaligtasan at ang kanyang lihim na sandata, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa matinding trabaho, sinusubukang maghanap ng paraan upang protektahan ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng mga bata upang batiin ang pinuno ng kulto at ang kanilang ama. Ang bawat isa sa kanila, na nakatayo sa harap ng gayong makapangyarihang figura, ay nakaranas ng magkahalong damdamin mula sa awkwardness hanggang sa tahasang takot, lalo na ang matindi kay Heekreong yun. Tumindi ang kanyang pag-aalala dahil ang pinuno ng kulto na si Heekreong yun ang pinakamalakas sa lahat ng mga pinuno ng banal na kulto. Nang utusan ng nakatatandang kulto ang lahat na sumaludo sa tagapag-alaga ng banal na apoy, lumuhad ang mga naroroon. Unang nagsalita si Heekrangam, nagbigay ng solemn na pagbati sa pinuno ng banal na apoy, ang Panginoon ng kanilang mga tadhana, at ang marangal na nilalang, ang pinuno ng lahat ng may buhay. Ang kanyang ulo ay nakayuko ng mababa na halos damaykit sa sahig, na nagdulot ng kahihiyan sa bida mula sa gayong ceremonial na pagbati. Tila hindi rin gusto ni Heekreong yun ang gayong formal na pagbati, at sa isang bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay, ipinahiwatig niya na sapat na ang gayong pagbati. Nakangiting mabuti, idineklara niya na hindi kinakailangang sundin ang mga formalidad sa relasyon sa pagitan ng ama at mga anak, inaanyayahan ang lahat na magtungo para sa tsaa at pagpapahinga. Malinaw na hindi inaasahan ng pangunahing tauhan ang gayong pagliko, ngunit kapansin-pansing nakarelax. Natatanto na ang pagpupulong ay maaaring maging mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. Nang magtipon ang lahat sa isang mesa nang walang mapanuring mata, hinubad ni Heekreong yun ang kanyang uniforme. Bago ito, paulit-ulit na siyang nagreklamo sa tagapayo tungkol sa abala ng mga banal na kasuotan, bagamat tila wala siyang pakialam. Nang sumama siya sa mga bata, sinimulan niyang tanungin sila tungkol sa mga gawain at balita sa kanilang buhay. Binigyan niya ng espesyal na atensyon si Heekreong yun, na mula pa lamang sa pagtawag ng kanyang ama ay nagsimulang manginig na parang dahon sa malakas na hangin. Lumalabas na gustong makita ng pinuno ang espada ng makalangit na demonyo. Ito ang halos tanging dahilan ng imbitasyon kay Heekreong yun dahil talagang gusto niyang tingnan ang maalamat na sandata. Nang nasa kamay na ng pinuno ang talam, sinimulan niya itong suriin ng may halatang kasiyahan. Nagpas siyang subukan ang sandata, hinawakan niya ng mahigpit ang puluhan at bumwelo ng malakas, inilalagay ang kanyang panloob na enerhiya dito. Sa kabila ng pagiging isang pagsubok lamang, ang lakas nito ay ganoon na lamang na ang lahat ng naruroon ay nakaramdam ng malakas na hihip ng hangin na likha ng panloob na enerhiya ni Heekreong yun. Bigla, ang pinuno, na parang nahulog sa isang trance, ay nagsimulang makipag-usap sa talam, nagpapahayag ng pag-unawa sa mahirap nitong kapalaran at humahanga sa lakas nito. Pinanood ng bida ang kakaibang eksenang ito nang may pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Talagang nakipag-usap si Heekrangon sa espada. Isang nakababahalang pag-iisip ang sumagi sa kanyang ulo, natuklasan na ba talaga niya ang kamalayan na nakatago sa loob ng talim.
Lumapit ang lalaki sa bida at ibinalik ang espada sa kanya, hinihiling sa kanya na maingat na itago ang gayong natatanging sandata. Sa sandaling muling nasa kamay na ni Hye Crayon ang talam, agad niyang sinubukang makipag-ugnayan dito sa isipan, ngunit alinman sa ayaw sumagot ng espada o hindi lamang marinig ng mga bida ang kanyang mga salita. Sa sandaling ito, lumipat ang atensyon ng ama sa kanyang pangalawang anak, na iniabot sa kanya ang Pulse Heiress para suriin. Gayunpaman, nang subukang buhayin ng pinuno ang artifact sa pamamagitan ng paglalagay ng panloob na kapangyarihan dito, walang nangyari. Hindi ito ikinabahala ng lalaki, naunawaan niya na marahil si Hye Crangjin lamang ang may kakayahang humawak ng espadang ito at ang Pulse Heiress ay sa paanuman ay makikilala ang tunay nitong may-ari. Si Hye Crangjin, na hindi alam ang eksaktong sagot sa tanong na ito, ay ipinaliwanag ng may bahagyang ngiti na hiniling na niya sa ilang tao na subukang buhayin ang Pulse Heiress, ngunit walang tagumpay, kaya nagpasya siyang gawin ang parehong kahilingan sa kanyang ama. Nang matapos ang pag-aaral ng mga artifact ng makalangit na demonyo, nagtanong si Hye Crayon tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang karaniwang pagtitipon. Agad na naging seryoso ang mukha ng lalaki. Pinag-uusapan nila ang paparating na Heavenly Demon Festival. Ang paparating na halalan ng isang tagapagmana ay nagbigay ng partikular na kahalagahan sa pangyayaring ito, kaya iminungkahi niyang palawakin ang saklaw ng pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga natatanging talento mula sa mga pamilya ng kanilang banal na kulto. Ang panukala ng kanyang ama na imbitahan ang talento mula sa ibang mga pamilya ay labis na ikinabahala ni Hye Crangjin na naglakas loob pa siyang magpahayag ng pagdududa tungkol sa karunungan ng gayong desisyon. Ang gayong reaksyon mula sa panganay na anak ay ikinagalit ni Hye Crayon at mahigpit niyang ipinaalala na hindi sila isang monarkiya at sinumang karapat-dapat na miyembro ng kulto ay maaaring maging pinuno kung mayroon silang nararapat na kakayahan. Natanto ang hindi naaangkop na kanyang mga salita, nahihiyang tumahimik si Hye Crangjin. Dumating si Hye Crayon upang iligtas ang sitwasyon, na pagkatapos tumikim ng awkward ay inanunsyo ang kanyang sariling panukala para sa pagdaraos ng festival. Inanyayahan siya ng interesadong ama na magsalita. Iminungkahi ng bida na imbitahan ang mga pamilya mula sa labas ng gitnang kapatagan, na ikinagulat hindi lamang ni Horeangmun kundi pati na rin ang lahat ng naruroon. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, naghihintay sa reaksyon ng kanilang ama. Upang bigyang katwiran ang kanyang panukala, itinuro ng bida na bagamat pinigilan ang kanilang mga puwersa ng kulto, walang nakakaalam kung kailan maaaring ipagkanulo sila ng ibang mga angkan. Upang gawing tapat silang mga sakop, dapat silang bigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang katapatan sa kulto. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinang-ayunan ni Yoramon ang ideyang ito at tinanong ang iba pang mga anak para sa kanilang mga opinyon. Ang unang nagsalita ay si Hye Crangjin, na nagustuhan din ang ideya. Magbibigay ito ng pagkakataong ipakita ang kanilang awtoridad at pagkabukas palad sa mga nasakop na mamamayan. Dahil natanggap ng panukala ang mayoryang suporta, masayang tumayo ang pinuno, natutuwa na magagawa nilang gawing isang makabuluhang kaganapan ang isang formal na okasyon. Binati niya ang mga bata sa kanilang swerte sa paglutas ng lahat ng mga isyong pang-organisasyon. Matapos basbasan ang lahat ng 4 na bata, umalis sila sa silid ng kanilang ama. Bago umalis, makahulugang tumingin ang pangalawang batang master sa kanyang nakababatang kapatid, na binabanggit na salamat sa kanyang mga ideya, nangangako ang festival na magiging lalong kawili-wili. Nang umalis ang nakatatandang mga kapatid, lumapit si Hye Crayon kay Hye Crayon, nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng mga kahihinatnan ng gayong imbitasyon at ang pangangailangang palakasin ang seguridad sa hangganan. Muling tiniyak ng bida ang kanyang kapatid, pinapanatag siyang mayroon na siyang isang maayos na planong binuo. Natanto niya mismo na bagamat nagbago ang sitwasyon pagkatapos ng kanyang paglabas mula sa demonyong piitan, inaasahan na ang desisyon ng pinuno ng kulto na baguhin ang saklaw ng kaganapan, at nagdagdag lamang siya ng isa pang kalahok sa kahangahangang larong ito. Mayroon pang isang buwan bago ang festival. Sa susunod na pagkikita nila ng kanyang kapatid, tinalakay nila ang posibilidad ng presensya ng isang hari ng hangganan at isang hari ng disyerto.
Isang nasa sabik na Haek-reong yon ang napansin na bagamat ang mga lupaing ito ay tinitirhan ng iba't ibang tribo sa loob ng maraming siglo, hindi niya alam ang pagkakaroon ng isang solong pinuno doon. Kalmadong ipinaliwanag ng bida na sa rehiyon ng Kush ng disyerto, dating umunlad ang isang makapangyarihang sibilisasyon, ang kaharian ng Kucha, at sigurado siyang walang makakapigil sa gayong dakilang estado na muling buhayin ang dating kaluwalhatian nito. Nang marinig ang pangalan ng rehiyong ito, agad na natanto ni Haek-reang Wol na pinag-uusapan ng makapangyarihang Tribong Ain, na naninirahan sa mga lupaing ito mula pa noong sinaunang panahon, at tama ang kanyang hinala. Idinagdag ng bida na ang Tribong Asan ay nag-iipon ng yaman at kapangyarihang militar sa loob ng maraming siglo, at ngayon higit sa 36 na tribo ng disyerto ang kumikilala sa kanilang supremacy, na naging kanilang tapat na mga kaalyado. Alam niya na ayon sa balangkas, pagkatapos ng festival ng makalangit na demonyo mula sa Tribong Asana ay dapat lumitaw ang isang hari na magiging kaalyado ng pangalawang batang master sa mga susunod na pangyayari. Sa makatuwid, nagpasya ang bida na kumilos ng proaktibo. Iminungkahi ni Haek-reong yon na kung pinag-uusapan nila ang Tribong Asan, malamang na ang ibig nilang sabihin ay ang kanilang sikat na mandirigmang si Asmat, na kilala rin bilang ang lobo ng disyerto. Gayunpaman, magalang na umiling ang bida at ipinaliwanag sa kanyang kapatid na hindi siya maaaring maging lubos na sigurado dito dahil malinaw niyang natatandaan na ang nobela ay nagtatampok ng isang mas makapangyarihang karakter kaysa sa maalamat na lobo ng disyerto. Walang humpay na papalapit ang panahon ng Heavenly Demon Festival. Ilang araw na lamang ang natitira. Maraming kilalang bisita ang nagtipon na sa teritoryo ng banal na kulto. Masigasig na nagkukumpulan ang lahat hindi lamang sa paligid ng pinuno kundi pati na rin sa paligid ng pangalawang batang master, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon at makipagpalitan ng kahit ilang salita. Namangha si Hurong-an habang saan man pumunta ang kanyang kapatid, agad na nagtitipon sa paligid niya ang isang pulutong ng mga tagahanga. Kahit ang pagbati sa kanya ay naging mahirap na gawain. Biglang naaga ng malakas na tunog ng pagdating ng mga bagong bisita ang atensyon ng lahat. Ang dumating ay si Asmod mismo, na sa hinaharap ay nakatakdang maging hari ng disyerto. Lumapit siya sa pinuno ng kulto ng may dignidad at magalang na yumuko. Ipinahayag ang kanyang pagdating upang palakasin ang relasyon sa pagitan ng angkan ng Asana at ng banal na kulto. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na lumahok sa festival sa personal na imbitasyon ng pinuno. Si Haek-reong yon, na malinaw na natutuwa na makita siya, ay nag-alok ng inumin sa pagpupulong at buong pusong tinanggap si Asma sa kulto. Maingat na pinanood ni Hyang yon ang eksenang ito, humahanga sa kakayahan ng kanyang ama na madaling makahanap ng karaniwang wika sa iba't ibang uri ng tao. Bumaling sa kanyang kapatid upang alamin ang kanyang mga plano sa pagkumbinsi kay Asmat, nagulat siyang malaman na nawala na ito. Sa sandaling ito, ang medyo lasing na bida ay patungo na kay Lobo upang hamanin ito sa isang duelo, binabanggit ang mga tsismis tungkol sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kalmadong pinaalalahanan ni Asmat ang ika-4 na master sa kanyang katayuan bilang isang panauhin at iminungkahi na ipagpaliban ang duelo sa mas angkop na panahon. Gayunpaman, tumawa lamang ang bida, binunot ang kanyang espada at inakusahan si Asmat ng kaduwagan, sinasabing sa kabila ng lahat ng mga alamat tungkol sa kanyang lakas, natatakot siyang harapin ang hamon. Natakot si Haek-reong yon na nanunood sa gayong mapangahas na pag-uugali ng kanyang nakababatang kapatid, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Kumilos siya na parang isang ordinaryong lasing na bully at hindi tulad ng anak ng isang pinuno ng kulto. Gayunpaman, nakamit ng provokasyon ang layunin nito. Seryosong nagalit si Asmat, hindi na pinigilan ang kanyang panloob na enerhiya at hiniling na tumahimik ang kaaway bago pa mahuli ang lahat. Ang bida, na mas komportableng hinawakan ng espada, ay ngumisi lamang, sinasabing hindi siya natatakot sa gayong mga banta. Sumigaw ng labanan, sumugod siya kay Asmat, nag-aalok na maglaro at bigyang kasiyahan ang kanyang interes sa lakas ng kaaway. Nagbanggaan ang kanilang mga talam, at si Asmat, matapos itaboy ang atake ni Hyuk-ron, ay hindi na umatras, handang turuan ng leksyon ang walang galang na kabataan.
Hinimok ni Haek-reong na sa wakas ay ipinakita na ng kaaway ang kanyang tunay na lakas at ipinagpatuloy ang pagsalakay. Gayunpaman, sa pagtataka ng parehong mga mandirigma, sa halip na ipagpatuloy ang laban, nagkaroon ng hindi inaasahang interbensyon ni Horeang-jin na pumagitna sa labanan. Nagulat pa ang bida sa maagang interbensyon ng pangalawang ginoo. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, dapat sana ay nangyari ito ng medyo mas huli. Nagkunwaring labis na lasing, dramatikong bumagsak siya sa lupa. Hindi nasisiyahan, inutusan ng pangalawang master ang mga alipin na ilayo ang kanyang kapatid habang patuloy niyang pinapagalitan at hinihiling na ipagpatuloy ang laban kay Asmat. Agad na humingi ng tawad si Haek-rangjin sa mga bisita para sa hindi naaangkop na pag-uugali ng kanyang kapatid, ngunit si Asmat, na nagpakita ng pag-unawa, ay pinagtatroto ang sitwasyon ng mapang-uyam, sinisisi ang lahat sa impluwensya ng alak at humiling na huwag mag-alala tungkol sa pangyayaring ito. Si Haek-reong, na maingat na nanunood sa nangyayari, ay malinaw na naunawaan na may binabalak ang kanyang kapatid. Ang gayong walang ingat na pag-uugali ay lubos na hindi katulad niya. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidente, mabilis na nahimasmasan ang bida, nagulat sa lakas ng alak bagamat hindi niya planong mag-provoke ng isang bukas na laban, hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Bigla, malapit sa gazebo, napansin niya ang mismong babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang pangalan ay Asara at kapatid siya ni Aset. Nang lumingon ang babae, agad niyang nakilala ang kanyang bisita, ang ikaapat na batang master na marami na siyang naririnig. Kilala siya bilang bunsong anak ng pinuno na kilala sa kanyang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Gayunpaman, matapos linisin ang Heavenly Demon Dungeon, tinawag siyang tagapagmana ng makalangit na demonyo. Dahil sa kamakailang insidente sa kanyang kapatid, hindi sabik si Sarah na makipag-usap sa taong ito at akmang magpapalim na, ngunit biglang ipinahayag ng bida na hindi magiging madali para sa kanyang kapatid na maging hari ng disyerto. Bukod dito, hayagan niyang inamin na alam niya ang mga karanasan ni Lady Sarah bagamat hanggang kamakailan ay nagkunwari siyang hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. At ano ang pakialam ni Haek-reong sa kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang kapatid? Kalmadong ipinaliwanag ng bida ang kanyang posisyon. Sa kabila ng katotohanang si Azet ay isang walang kapantay na mandirigma na lumaban para sa katarungan, matapang at hindi natitinag, ang lahat ng mga katangiang ito ay tiyak na naglalarawan sa kanya bilang isang mandirigma. Ang pagiging hari ay isang mas komplikado at maraming aspeto na gawain. Sa kanyang opinyon, malinaw na ipinakita ng insidente ngayon ang kawalan ng kahandaan ni Aset para sa papel ng pinuno. Ang isang tunay na hari ay hindi kailanman bubunot ng kanyang espada para lamang sa isang provokasyon. Malalim na nag-isip si Sarah tungkol sa mga salitang ito. Bagamat sinubukan niyang huwag itong ipakita, kapareho niya ang opinyon sa kanyang kapatid at itinuring ang kanyang pagtatalo kay Haek-reong na hindi karapat-dapat sa hinaharap na hari. Sa sandaling ito, ipinahayag ng bida na siya, at hindi ang kanyang kapatid, ang karapat-dapat sa trono ng disyerto. Sa lahat ng mga taong ito, tinakpan ng maliwanag na kaluwalhatian ni Aset ang kanyang mga tagumpay, ngunit salamat kay Lady Sarah kaya naging isa sa pinakamakapangyarihang tribo ang Asa clan. Lubos na naguluhan si Sarah kung paano niya maaaring angkinin ang trono dahil tila imposible ito sa maraming kadahilanan. Bahagyang ngumiti ang bida at naalala na bilang pinuno ng isang banal na kulto at isang opisyal na miyembro ng angkan ng Raho, mayroon siyang lahat ng kinakailangang mapagkukunan upang tulungan siyang maging reyna ng disyerto. Habang si Haek-reong ay nakikipaglaban para sa kaligtasan at nakikipag-ugnayan, ang mga pangunahing tauhan ng nobela kasama ang pangunahing tauhan ay naharap sa isang bagong banta sa kaligtasan ng lahat. Isang lalaking nagdurusa sa isang kakaibang sakit ang humawak sa bata at, tinatakot siya ng karahasan, inutusan sina Tuk Kwan at Sil Suyang na lumayo. Hindi nagpadala sa mga provokasyon si Tamuok Kwan ngunit unti-unting lumalapit, kalmadong inanyayahan ang lalaki na sumuko at palayain ang bata. Ang mga salitang ito ay lalong nagpatindi sa galit ng kriminal. Muli niyang hiniling na huwag lumapit, ipinakikita ang seryoso niyang intensyon na saktan ng bata.
Natanto na ang gayong tao ay hindi kusang susuko sa hustisya, kumuha si Tok Kwon ng barya mula sa kanyang bulsa at ibinato ito ng may hindi kapani-paniwalang lakas diretso sa kanyang kalaban. Ang suntok ay napakalakas na sumigaw sa sakit ang lalaki, nahulog ang bata at ang sandata. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na hiniblat ni Sil Suyang ang bata at dinala ito sa isang ligtas na lugar. Matapos matiyak na wala ng panganib ang bihag, inanyayahan ng bida ang bandido na bumalik sa Mari Alliance para sa investigasyon. Ang mga salitang ito ay labis na nakasakit sa lalaki. Naunawaan niya na wala siyang ibang pagpipilian at hindi siya susuko ng buhay. Biglang sinimulang punatan ng kriminal ang kanyang panlabas na damit, inilalantad ang isang katawan na natatakpan ng malalaking paltos na. Handa nang sumabog. Nagbanta siya na magbabayad ng mahal si Tamu Kwon sa pakikialam. Pagkatapos nito ay malakas siyang sumigaw ng papuri sa kulto ng araw at buwan. Natanto ang nalalapit na panganib, agad na inutusan ni Tamu Kwon si Lady Sil Suyan na magkubli. Sumunod ang isang malakas na bugzo ng panloob na enerhiya na sumira sa lahat ng nasa paligid. Ang bida na pinakamalapit sa lalaki ay bahagyang nakatakas sa pamamagitan ng paglikha ng isang proteksyon na kalasag gamit ang kanyang espada na pinaikot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Matapos ang mapaminsalang pagsabog, muling nakasama ni Tok Kwon ang bata at si Sil Suan habang sinusuri ang eksena. Kung ang mukha ni Siluyan ay nagpakita ng pagkabigo, ang mukha ni Tok Kwon ay nabaluktot sa isang galit na grimace. Labis niyang kinamumuhian ng mga demonyong kultista at sabik na alamin kung ano ang kanilang binabalak sa pamamagitan ng pagpapadala ng gayong tao dito.